Believe it or not, my nerves are actually at its peak right before I step on the stage. And believe it or not, siya din ang nag-direct sa photoshoot na ito and video clip na may pa-drone effect pa doon sa SM MOA. Kaya ang galing, di ba? Kaya ngayon, sasabak na si Michelle D en route sa El Salvador sa Miss Universe 2023. Kaya suportahan natin siya for the Philippines. Tignan naman natin ang kanyang malaking luggage na to na nakalagay na National Costume by Barassi, if I'm not mistaken ha. So, I believe optical illusion siya kasi mukha siyang malaki sa picture but I'm not sure kung ano yung talagang itsura niya in person. But then, this is the national or rumored national costume. Ayoko muna mag-conclude kasi baka ibabash nyo ako, no? But then, ito yung lumalabas talaga sa mga different platforms na posibleng susuotin ni Michelle D. And kung makikita nyo talaga na yung design, very malinis, napaka-intricate, tapos kung titignan mo yung mga details, it really symbolize yung kultura ng Pilipino. So, makikita nyo talaga na wow, ang galing, napaka-unique ng concept and pwede nating ipagmalaki ang national costume na ito. Pagdating naman sa kanyang preparation, especially sa pasarela, alam nyo ba na mahirap talagang gumawa ng signature walk mo? Especially kapag sumasabak ka sa isa sa mga yung pinaka talaga na nabardagulan na pageant in the world, Miss Universe. So, at least nagkaroon na ng parang signature walk si Michelle D na yung snake walk, yung, di ba, yung mga ganun na style. Bale, months talaga siyang nag-prepare together with the finest na pasarela coach dito sa Pilipinas and I believe talagang makakapagpa-deliver siya ng magandang pasarela in front of the stage, mapa-preliminary man yan o kaya kapag makukuha siya sa top 20 then maipapamalas niya yung kanyang signature S-walk, di ba? So, marami ang na-excite kasi ano kaya yung parang possible na addition sa kanyang pasarela sa El Salvador. Pag-usapan naman natin yung kanyang Q&A. So, ito yung sabi ni Boy Abunda. Why is it important to have more women leaders in society? Ito naman yung answer ni Michelle D. Essentially, I believe if we have more women leaders, it will be a reflection of a more diverse, inclusive, and empowered world. You know, women have this innate quality of being empathetic, understanding, and compassionate. The statistics will show only a third of the leaders around the world are women. And with that representation, we can really amplify the voices of women. Make sure that all of the opportunities and the social issues such as gender-based violence and the lack of women education around the world are addressed and all that. Every woman feels that she has a seat at a table as well. Pagdating naman sa Q&A or communication, talagang yan yung isa sa mga forte ni Michelle D. Kaya kung mapapansin nyo, Grace, under pressure talaga siyang sumagot o kaya kapag mag-hosting. Kaya pakinggan natin kung paano siya mag-host o kaya sumagot. So whenever I am on a pageant stage, believe it or not, my nerves are actually at its peak right before I step on the stage. So I don't have stage fright when I'm there. One of my best qualities, I believe, that I took after my mom is grace under pressure. So even if I'm kinakabahan, I can still seem as if I'm not. Especially when the Q&A is about to happen, you really have to take a deep breath and relax, trust the process, trust the training, and everything, all of that hard work will come into fruition, of course. But I really just also wanted to thank my glam teams that really helped me fix up for the day. They came out and said the first thing as well. Thank you very much. Pagdating naman sa gown, di ba? Ang ganda ng mga designs, yung mga concepts, pero alam naman natin na AI generated lang to. Pero kung makikita mo naman sa mga design niya, sobrang ganda, no? I hope na may mga ganyan na design na pinagawa ni Michelle D na kamuka ng mga designs na to. Although, parang hindi siya in reality, pero pwedeng gawin yan ng mga batikang designers ng mga Pilipino, di ba?
So, yung gown ni Michelle D is still a mystery. I'm not sure kung kailan ipapalabas. Pero I am really wishing and hoping na sana hindi siya parang katulad ng past na nangyari na last minute gown na parang hinugot lang sa ano. So sana hindi ganoon ang mangyayari kay Michelle D kasi sayang naman no, ilang months yung preparation tapos last minute gown na lang ulit. So hoping for the best kay Michelle D, and of course eto na yung parang nakaka-touching na eksena ni Pauline Amelinx. So makikita mo kay Pauline Amelinx na pinakat din niya yung hair niya to pay tribute to Michelle D. So halos magkaparehas na sila ng hair na nabanggit dati ni Michelle ni Pauline, I should say, na parang gusto din talaga niya na ipakat yung hair, at yan na nga. Tapos ayan, pay tribute. Kaya I'm not sure kung mga mga iba pang fans ay magpapaganyan din ng hair to pay tribute para kay Michelle D. Kaya hoping for the best para kay Michelle D for the Philippines, and marami na ang excited kasi panibagong chapter na naman ito para sa Pilipinas. We are hoping na makabalik ang Pilipinas sa placement streak ng Miss Universe kasi last year na nakat yung ating placement streak kasi Philippines has one of the longest running placement streaks, pero yun nga lang hindi tayo pinalad last year. Pero hopefully ngayon makakabangon tayo at makakabawi tayo sa pagkalegwak sa MGI, o di ba? So good luck kay Michelle D, and masaya na ako kapag nakapasok siya sa top 10 o top 20, top 10, ayan. Bonus na lang kapag top 5 o kaya runner-up siya o kaya crown. Pero yun nga lang, wag tayong masyadong mag-expect. Basta para sa akin, yung semifinals okay na sa akin, happy na ako. And okay na kahit na aling placement na ang pwede sa kanya, basta makapasok lang doon. So yun nga, wag ulit mag-expect para hindi tayo masasaktan hanggang sa huli. Okay, so that's it guys. Thank you for watching and have a nice day.